Istoryahan nato karon ang ikalimang sona ni PBBM ang impeachment ug uban pang mga issue. Makauban nato via Zoom ang Iloilo 1st District Representative ug Deputy House Speaker Congresswoman Janet Garin. Maayong hapon Timokong. Maayong hapon, Chiki. Maayong hapon sa imo mga permigyod mo tanaw sa inyo nga programa. May lang kay kabaw ka magbinisaya kung unahon nato niyang impeachment. 9 days ninyong gidebatehan sa impeachment court or sa prosecutors ug defense team ang Article 4 nga grave threat. Para klaro sa tanan unsaon nato paglink aning grave threat sa threat to national security o culpable violation of the Constitution para mahimo ning grave threat ug usa ka impeachable offense. Okay. Dinha manggod sa grave threat ang gipresentar sa prosecution kadtong mga statements ni Vice President kung diiningon siya nagkuha siya og hired killer para iya ipapatay allegedly ang si Presidente, si First Lady ug si former Speaker. Dugang paniini diha pod siya yung mga press con kung diin na nagpakita siya katong iya sign nga iya ipaputol ang ulo niya na pay other statements nagipresent sa prosecution di confirm sa tulo ka witness gikan sa NBI. Unsay buti pasabot ni ini? Duha ni kabagay. Ang una, syempre pwede ni sundon sa uban kay kanabang usahay mo idolize tag usa ka tawo. Sometimes makatuo ang uban nga okay ra na or sakto na himuon. So mauna ang gibasihan namo sa statement sa NBI sa giform nila nga task force. But aside from the threat to national security, ang isa po nga bagay, if you talk about grave threat, kanang ato ingnon nga mamalikas ka, or pareho ba ng seroplano, mga joke o kanang bomba. No? Or that's example, ang naa sa eskwelahan, masuko ang usa ka teacher, suko kay siya, niya ingnon ang estudyante nga, patyon ta ka, or ipapatay ta ka, ingana. So sakto ba na siya or dili? Ikaw bilang ginikanan mo, reklamo ka ba or dili? So, ang kining giistoryahan sa impeachment court, which is the Senate in this case, dili ni pareho sa mga regular na korte. Mag-ingon gani kita nga impeachment court, ang ato buti pasabot ni ana, dinha i-tackle ang mga actions sa usa ka elected public official, labi na gyud kung taas, the President, Vice President, Supreme Court Justices, kung diin tan-aw nimo kung ang ila ba mga gihimo, will fall under the category of betrayal of public trust. Kay syempre pareho na sa ang istorya din ang pagsalig. Example na kay bus, tag-iya kag bus liner, no? Example ang mga Pilipino na ay bus liner. Nakita nimo ang usa ka driver hubog kaayo pero nag-drive gihapon or naka-drugs unya nag-drive gihapon. Bilang tag-iya sa bus liner, ang pangutana dinha, musugot ka ba nga magsige gihapon siya drive sa bus or imo nang paundangon? Mao nay impeachment court, no? Pero kung let's say naa ba siya mga sabtunon, na siya mga laws na gi-violate didto na sa korte. Mao nay difference. So, ang ato lang buti pasabot, ang kanang tag-iya sa bus, naakapabay pagsalig na mag-drive ang isa ka driver nga hubog or na ay violent tendencies, kay imo tan-awon kung kumusta ug unsay risk niini sa mga pasahero sa bus. Okay. Mao ni ang impeachment court. Klaro kayo kung ang imong metaphor, klaro kaayo. Unya kung Duterte domination man sa surveys, kibaw man siguro ka kung unsa may reaksyon ninyo bahin ana. Well, girespeto na nato ang sa surveys, no? Okay man na. Pero dili man gud pwede nga accountability sa usa ka public official will be dependent on surveys. No? So, pwede na nga na ay lain nga mga parameters, no? It's admittedly okay. Somebody can be popular. Pero dili buti pasabot na kung ang usa ka tawo popular, dili na mo aksyonan kay constitutional duty man gud na nagreklamo sa Congress, gitan-aw kung kumpleto in form, substance, grounds, gi-approve sa 257 members, kinahanglan ipasaka. In other words, proseso na siya nga amo gisunod. No surveys will prevent us from doing that job kay mo man ay proseso. Now, we can also look at the other surveys later on to guide us. But again, if we talk about accountability, dili man gud pwede na kung popular ka,
dili na nito bagon. Again, we are not saying kung guilty ba siya or not guilty. Ang ako lang gi-convey is what we are hearing from the prosecutors. Unya ato gistoryahan din ni unsay na hinabo. Whether guilty or not guilty, kadinha na mosulod ang ato senator judges for them to determine. Oh, anya, kung kay mag-break man ta sa impeachment sa kaysa Monday, sona naman ni Presidente Bongbong Marcos. So duha ka adlaw na lang, ikalima nga State of the Nation address niya. Unsa may inyong gustong madungog gikan sa presidente? Of course, ang accountability, dili man gud na pwede nga sa usa lang, no, katawo. So, accountability will trespass across sa tanan gyud na dapat applicable. So we are expecting nga mabatian nato sa ato presidente unsay iya direction not only sa government officials even no sa private sector kay lisod ba ya kaayo no kung tan-aw nato nga ang private sector sa ato investors mawad-an pud og gana nga magnegosyo or mosulod sa Pilipinas tungod kay ila tan-awon ang environment no ang environment sa Pilipinas. So isa pa gyud din ha daghan karon sige kusog kay uwan oy nay bagyo nay daghan nay mga challenges sa panahon nga nag-contribute nga napoy mga gira. These are all contributing na mumahal ang pagkaon, kinahanglan og dugang na trabaho, kinahanglan ang gobyerno mosulod para mag-ayuda kung mahal ang gasolina. These economic solutions are also what we expect to hear from the President. Okay, last na lang kong ha, kay bahin ni kang former House Speaker Martin Romualdez, unsa may imong maingon kong sa kasong gi-file sa Special Investigation Panel sa Ombudsman? Well, lisod mag-comment no kay una wa jud nako makit-an ang gi-file na complaint. Ikaduha, of course, nagtuo ko na the former speaker can answer all the allegations. Siguro na itabo lang na gitawag na command responsibility siguro mo ilagibasihan but then sa amo manggod na batian wala di kakita unsay specific no nga mga gibutang no sa kaso na gipasaka. Kibaw ba ka kung muadto si former House Speaker Martin Romualdez sa SONA karong Lunes? Wala pa mi kahibaw no, I have not received any information. Okay, maoras na ron kong. Daghan kayong salamat nimo. I hope dili ni ang last na magkaistorya ta diri sa One Balita by happy weekend nimo Congresswoman Janet Garin.